Hallelujah, dahil siya ang nagmahal, siya ang magkakatawang tao, at siya ang mag-aalay ng kanyang buhay para sa tao, mga kapatid. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, datapwat pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Hallelujah. Inihahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Hallelujah. Pansinin niyo mga kapatid, kahit ang makasalanan, gumagawa ng kasalanan, paggising sa umaga, nakakahinga pa rin. Amen? Minsan napapaisip pa nga tayo eh. Buti pa tong puro bisyo, walang sakit. Ako tuloy, may sakit, di ba? Amen? Alam niyo mga kapatid, umiiral yung awa ng Diyos eh. Amen? Umiiral yung awa ng Panginoon sa tao. Kahit nakakagawa ng mali, minsan naisip natin, dapat kunin na to ng Diyos eh. Dahil grabe ang ginagawang kasalanan. Pero yung awa at biyaya ng Diyos ay binubuhos niya sa taong makasalanan, mga kapatid. Datapwat pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa. Alam niyo ba mga kapatid, bago ka pa iluwal sa bahay ng bata ng iyong ina, mga kapatid, minahal ka na ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ano man ang nagagawa mo, alam niya nang magkakasala ka, minahal ka na niya. Hallelujah. Nakita niya na. Hallelujah. Alam niya na rin kung anong pangalan mo. Hindi magulang natin ang pumili ng pangalan mo. Alam na ng Diyos kung anong ipapangalan sa iyo. At alam na ng Diyos kung anong magagawa mong kasalanan. Kaya 2,000 years ago, namatay na siya para sa iyo. Minahal ka na ng Panginoon. Hallelujah. Minahal ka na ng Diyos. Hallelujah. Mahal ka ng Panginoon. Ikaw ay espesyal sa lahat ng nilikha ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Nakita na tayo ng Panginoon dahil ang Diyos ay merong foreknowledge. Nakita ka na niya. Hallelujah, na may isisilang. Hallelujah. May isisilang na ganitong pangalan. At nakita ka na niya, kaya ang Diyos ay namatay para sa iyo. Dahil ayaw niyang mapahamak ang sino man sa atin. Dahil ikaw ay espesyal sa Diyos. Sa Ephesians chapter 2 verse 8, sabi ni Pablo, mga kapatid, sapagkat sa biyaya kayo inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sariling kalooban o kaloob, sapagkat ito'y kaloob ng Diyos. Hallelujah. Ang ibig sabihin po ng biyaya dyan, sa biyaya kayo inaligtas, ang ibig sabihin po dyan ay unmerited favor of God. Ibig sabihin ng unmerited favor of God, wala tayong, hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng kaligtasan. Wala ni isa sa atin, hallelujah, na karapat-dapat maligtas, karapat-dapat bigyan ng kaligtasan. Wala ni isa sa atin karapat-dapat bigyan ng kaligtasan ng Diyos. Ngunit dahil ibinuhos niya ang kanyang biyaya, hallelujah, tayo'y nagkaroon ng kaligtasan. Kung hindi tayo karapat-dapat maligtas, ang isa sa tanong, mga kapatid, ano ang karapat-dapat sa tao? Amen? Dalawa lang yan, kaligtasan at kapahamakan. Kung hindi tayo deserve maligtas, so meaning, ang deserve natin ay mapahamak. Yan talaga ang pinaka-deserve ng tao. Ngunit kahit deserve nating mapahamak, mga kapatid, sa ating mga nagagawang mali, kasalanan sa Diyos, hallelujah, binigay niya pa rin ang kaligtasan para sa atin. Hindi natin deserve na maligtas, binigay niya pa rin para ikaw ay maligtas. Kahit nakakagawa tayo ng kasalanan, minsan paulit-ulit pang nagagawang kasalanan, hallelujah, at deserve natin mapahamak, binubuhos niya pa rin yung kanyang awa, yung kanyang biyaya. Hallelujah, the unmerited favor of God. Hallelujah, kahit hindi tayo karapat-dapat maligtas, binigyan pa rin, hallelujah, ng kaligtasan ng Diyos ang tao. Kaya sabi ni Haring David, sino ang tao upang iyong alalahanin siya? Amen. Saktong-sakto ang tanong ni Haring David, mga kapatid, sino ka? Sino ako? Para alalahanin ng Diyos. Hallelujah. Ang tanong na yon, mga kapatid, kung sino ang tao upang iyong alalahanin siya, maaari si Haring David, alam niya na walang ibang iniisip ang Diyos, kundi ang tao. Hallelujah. Kaya niya nasasabi na, sino ang tao upang iyong alalahanin? Dahil alam niya na walang ibang iniisip ang Diyos, kundi ang tao. Hallelujah. Wala siyang ibang iniisip, kundi ikaw. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ang iniisip ng Diyos. Ikaw ang iniisip ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Ikaw ay apple of the eye of God, mga
ng Diyos. Hallelujah, wala siyang ibang iniisip. Kaya naitanong ni Haring David, sino ang tao upang iyong alalahanin, Panginoon? Hallelujah. Bago pa lumabas sa bahay bata ng ating ina, hallelujah, ikaw na ang iniisip ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Di ba sabi ng Bible, bago likhain ang sanlibutan, plinano niya nang mamatay ang kordero. Hallelujah. Sa kanyang kaisipan, may plano na siyang pagliligtas. Ikaw na kagad ang iniisip niya. Hallelujah. Napansin niyo ba, nung si Adan at si Eva ay nagkasala, hallelujah, nagkaroon sila ng kamalayan at pinalaya sila sa Garden of Eden. At tinakpan nila yung kanilang masasilang bahagi, mga dahon. Ang ginamit nila, dahon ng igos. Nung tinakpan nila yon, hallelujah, at umalis sila sa Garden of Eden dahil pinalayas na sila, mga kapatid. Hallelujah, yung concern ng Diyos nandun pa rin. Bakit, mga kapatid? Hallelujah, pumatay ang Diyos ng hayop at itinakip sa kanila. Hallelujah. Nandun pa rin yung concern ng Diyos sa isang tao na kahit nakagawa na ng kasalanan, ang Diyos ay gumawa pa rin ng paraan para takpan ang kanilang pangangatawan. Hallelujah. Nandun pa rin ang kanyang pag-iisip sa tao. Yung prodigal son, mga kapatid, sa mga hindi nakakalam ng patungkol sa prodigal son, mga kapatid, merong isang anak na kinuha niya yung mga ari-arian ng kanyang ama, hiningi. Dahil mayaman ang kanyang ama, hiningi ito. At nung nakuha niya ito, nilustay niya ito. Pumunta siya sa malayong lugar at nilustay ang lahat ng ari-arian ng kanyang ama. At dahil nagkaroon ng taggutom sa lugar na yon, nagutom siya, wala na siyang makain, ubus na ang kanyang ari-arian na nakuha niya sa kanyang ama. Hallelujah, hanggang sa dumating sa point na kumakain na siya ng pagkain ng baboy. At inisip niya sa kanyang tahanan, hallelujah, yung katulong namin doon, masarap pa ang pagkain sa akin. Kaya muli akong babalik sa Diyos. Muli akong babalik sa aking ama. Nung bumalik siya sa kanyang ama, sabi ng Bible, mga kapatid, hindi pa siya nakakalapit yung kanyang ama, nakatanaw na sa malayo. Nakita niya na yung kanyang anak. At papalapit pa lang ang ginawa ng ama, mga kapatid, tumakbo na at niyakap yung kanyang anak na napakalayo na at alibughang anak, niyakap niya, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ay concerned sa tao, mga kapatid. Hallelujah. Gaano man ang nagawa mong kasalanan, hallelujah, hihingi ka pa lang ng tawad, ang presensya ng Diyos, yayakapin ka na. Praise Hallelujah. Hihingi ka pa lang ng tawad, huhugasan ka na ng banal na dugo ng Panginoon. Dahil meron siyang plano sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Bible, may isang kaluluwa, meron mang isang kaluluwa na lumapit sa Diyos at humingi ng tawad. Daang-daang mga anghel sa kalangitan ang nagpupuri at sumasamba, maaaring tumatalon sila. Hallelujah. Nagpapalakpakan sila na mayroong isang tao na nagsisisi at lumalapit sa Diyos dahil alam, hallelujah, alam ng mga anghel, hallelujah, na espesyal ang tao sa Diyos. Na once na ang tao kahit isa lang, pag nagsisisi ito, ang daming mga anghel sa kalangitan ang nagpupuri at nagpapasalamat na mayroong isang tao, hallelujah, na nagsisi at lumapit sa harapan ng Panginoon dahil ang tao ay napaka-espesyal sa harapan ng Panginoon. Wala siyang ibang iniisip kundi ikaw. Hallelujah. Kagaya ng lost sheep, mga kapatid, mayroong isang tupa, hallelujah, na nalayo. Hallelujah. Praise God. Nawala. Hallelujah, naligaw ang tupa na ito at hinanap ng pastol. Ang tupa, sabi ng Bible, hindi siya titigil hanggat di niya mahanap yung tupang nawawala. At kapag natagpuan niya ito, sabi ng Bible, isasampa niya ito sa kanyang balikat at dali-daling dadalhin sa kanyang bahay at magsasaya at kakain at ipapamalita sa mga kapitbahay na nakita ko na ang aking tupa. Amen. Tuwang-tuwa siya. Ganun ang Diyos. Tayo'y lost sheep. Hallelujah. Ikaw ay nawawalang tupa. Ngunit nang makita ka ng Panginoon, niyakap ka at pinasan ka sa presensya ng Diyos. At ang Diyos ay natuwa. Hallelujah. Galang na galang ang Panginoon na parang bagang sinasabi ng Diyos, nakita ko na ang aking anak nandun sa Bethlehem. Hallelujah. Magpakatibay ka lang, magpakalakas ka lang, magpatuloy ka lang maglingkod. Hallelujah. Ganyan ang Panginoon. Napaka-special mo sa mata ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Ang lost coin, ang parable of the lost coin at lost sheep, mga kapatid,
at lost son or yung prodigal son. Itong tatlo na ito ay nagpapahiwatig na walang ibang espesyal sa mata ng Diyos kundi ikaw. Amen. Hallelujah. Walang ibang espesyal sa mata ng Diyos. Sabi ng Bible, hallelujah, kaya niyang iwan ang lahat ng mga bagay. Iligtas ka lang. Hallelujah. Kaya niyang iwan ang lahat ng bagay. Hallelujah. Magbalik loob ka lang sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kahit hindi tayo karapat-dapat, kapatid. Amen. Hallelujah. Kahit hindi ako karapat-dapat, bigyan ng ukulang habag ng Diyos at pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. At wala akong kakayanang isuklian ang mga bagay na yon sa Panginoon. Dahil ako isang makasalanan, wala akong kakayanang suklian ang bagay na ginawa ng Panginoon nang namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. At namatay para sa akin, para bigyan ako ng kaligtasan. Hindi ko kayang suklian ang bagay na yun. Hallelujah. Ang lahat ng kanyang kabutihang ginawa sa akin. Hallelujah. Wala tayong kakayanang suklian. Ngunit niyakap ka ng presensya ng Panginoon. Tinatawag ka ng Diyos, kapatid. Hallelujah. Praise God. Kahit pa tayo ay hindi natin kayang suklian ang mga bagay na ginawa ng Diyos na kabutihan sa atin. Hallelujah. Ngunit inibig niya pa rin tayo. Hallelujah. Na di kayang tumbasan. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa biyaya at awa ng Diyos, sa sukdulang biyaya ng Diyos. Kahit ikaw ay makasalanan, kahit ako ay magnanakaw, binago ako ng Panginoon. I believe, isa man dito, kinakausap ng Panginoon. Hallelujah, na maglingkod ka lang, patuloy lang magsimba. Hallelujah, tinatawag ka ng Diyos. Isang araw gagamitin ka ng Panginoon at mangangaral ka lang kung paano kung binago ng Diyos, kaya ang maguhin ng Panginoon. Hallelujah, yayakapin ka ng presensya ng Diyos. Huwag ka ng banal na dugo ng Panginoon. At isang araw, magniningning ka sa kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ako nasasabi ito, mga kapatid, malaking experience sa akin ito. Hallelujah. Na binago ako ng Panginoon. Alam nyo, kapag binago ka pala ng Diyos, hindi mo ma-express sa Panginoon, karapat dapat ba ako? Hallelujah. Dahil sa nagawa akong kasalanan, karapat dapat ba akong iligtas mo? Maiiyak ka na lang na parang hindi ako karapat dapat, pero bakit niligtas mo ako, Panginoon? Napakabait mo naman, Diyos. Hallelujah. Ano bang nakita mo sa akin? Sino ako upang iyong alalahanin, Panginoon? Sino ako upang iyong dalawin, O Diyos? Hallelujah. Ako'y isang magnanakaw, Panginoon. Sabi ko yan sa aking sarili. Pero, Panginoon, gamitin mo na lang ako, Panginoon. Yes. Hallelujah. Na mag-share ng iyong salita. At yung aking patuto, hindi ko ito ikakaya. I-share ko ito sa tao na maaari isang araw, ikaw rin ay gagamitin ng Panginoon. Hallelujah. Muli tayong tumayo, mga kapatid, hanggang